Okay. Basta po kayo. Okay, patuloy po tayo ng ating pag-aaral ngayong araw na ito. Kahapon po ay hindi po tayo nakapag-present dahil sa mga importanteng at mga ah, kailangan na maranasan. Ano? Bagamat nagkaroon po tayo ng mga aberya sa ating pag-aaral dito sa ating prophetic insights on the book of Revelation, but yet tuloy-tuloy po tayo na gagawin po ang nararapat para po sa gawain ng ating Panginoon. Now, dito po tayo muli sa ating na po ito, ika-anim na serye or bahagi ng ating pag-aaral po dito sa Sixth Trumpet. At ito po ang pinakamahaba na pag-aaral po dito sa Seventh Trumpet. Ano? At atin pong naiwanan yung mga bagay na kinakailangan na mangyari po sa ating iglesia, na kung saan ito ay iniwanan po natin last Tuesday, na ito pong statement na ito ay sabi nga po rito, sadly though it is not. Instead, it is more ignorant of who and what are the 144,000, that it is perhaps of any other known Bible truth. And what is still sadder, many of its teachers who are refusing to accept this most startling revelation, na kung saan ano pong pinahayag kay Ezekiel at saka kay John ay magkapareho lang po yan. Ano? Ngunit dinideny po ng ating iglesia na itong Ezekiel 9 na nangyari na daw po. Ngunit ganun pa man ay meron pong mensahe na dapat po nating maisiwalat at maihatid po sa ating mga kapatiran sa iglesia. Sabi nga po rito, and now insisting that a knowledge of the subject is not essential to their own salvation. Na sabi niya, hindi naman yan na importante sa ating kaligtasan. Ngunit mga kapatid, ang katotohanan po ay, kung nireject po natin ang katotohanan, then we are just rejecting Christ, because Jesus is the truth and the way and life. So mapawala ang bisa po ang ating koneksyon sa ating Panginoon dahil hindi po tayo nakinig sa kanyang mga salita. Sabi pa po rito, and thereby they're saying that they are rich and increased with good and have need of nothing, thus implying that God has put a non-essential subject in the Bible. Thus they are self-doomed to remain wretched, unhappy, and miserable, troubled, and poor, in need of truth, and blind, benighted, and naked without the righteousness of Christ, and consequently to reject the words. So ito po yung nakakalungkot na kalagayan po ng nag-reject ng mga mensaheng ito, na sa oras na ito mga kapatid, atin pong ipagpatuloy ang Sixth Trumpet in connection with the condition of our church, the Seventh-day Adventist. Okay, so atin pong sa ating pagpapatuloy po ay malungkot man na ating malaman na ang kalagayan po ng iglesia ay nasa dangerous. Dangerous, bakit po? Dahil they are rejecting the message that God has sent to the church. And it was actually predicted that the testimonies will be slightly regarded. Ibig sabihin, it will be disregarded.
Kaya tunay na ang kasulatan po, ang propesiya ay nagpapahayag bago pa man ito mangyari. Ngunit mayroon po talagang mga kapatiran po natin sa iglesia, pero sila po ay few. Mabibilang. Because sabi nga po nila, bakit 144,000 lang? Ibig sabihin na they are questioning the prophetic insight that actually was written in the Bible. So with that statement mga kapatid, ay tayo po ay manandaliang manalangin, hilingin sa ating Panginoon na tayo po ay bigyan ng bukas na puso upang sa ganon ay atin pong maunawaan at maisakabuhayan ang mga katotohanan na atin pong napapakinggan. Tayo po ay manalangin. Dakila at mabangin po naming Ama na nasa langit ka, kami po ay nagpapailalang muli ng aming mga samutiling sa inyo at nagpapasalamat na kami po ay inyong binigyan ng pagkakataon upang kami makaparinig ng mga tinapay ng buhay na siyang magpapalakas po sa amin dahil alam namin, Panginoon, na wala po kaming kakayanan, ngunit salamat sa biyaya na amin pong matagamtaman dahil po sa mga mensahe na amin pong maririnig at mapag-aralan. Patuloy nawa ng inyong banal na Espiritu ang siyang lumukob sa aming mga buhay upang kami, Panginoon, ay maging tapat at maging loyal po sa inyong mga salita, na ang inyong salita lamang ang siyang matutupad sa aming mabuhay. Ito po ay aming dalangin dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Now, dito po tayo sa ating pagpapatuloy, mga kapatid, sa ating prophetic insights on the book of Revelation dealing with the sixth trumpet. I hope matapos po natin yung sixth trumpet, ano? Para next week ay pag-aralan po natin yung seventh trumpet. Sabi nga po rito, ang sixth trumpet, mga kapatid, napaloob po dito yung mensahe para sa ating iglesia. Na yung ang ayon po sa ating napag-aralan na yung sixth trumpet ay nag-umpisa pa doon sa kung saan ay binuksan po yung mensahe ng Millerites, ano? Na nagkaroon po ng Reformation, okay? Na kung saan ay mensahe rin ng Day of Judgment or Hour of Judgment and Day of Vengeance, na kung saan ay binuksan po yung mensahe, binuksan po yung maliit na aklat, na kung saan ay mababasa po natin yan sa chapter 10 ng Revelation, na ito po ay pala ay napaloob dyan na mayroon pong kasaysayan sa ating iglesia na nakatala sa Revelation as part of the fulfillment ng sixth trumpet. Sabi nga po rito, I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, and anoint thine eyes with eye salves, that thou mayest see. So maliban lamang, mga kapatid, na tayo bumili ng gold. Ang tanong dito, mga kapatid, kaya po ba nating bumili? Ito po is symbolical of what God has offering us. Na kung saan ay ang gold dito ay ayon sa espiritu ng hula ay yung ating pananampalataya at ang ating pag-ibig o pagmamahal. So our faith and love will be what? Will be tried in the fire. So magkaroon po ng pagsubok ang ating pananampalataya. Kung tayo po ba ay tunay na nananampalataya o hindi. At ang ating din pong pag-ibig. Kung tayo po ba ay umiibig kay Kristo nang higit sa ating pamilya. Okay? Kung ang ating pagmamahal po ay higit, yung pagmamahal sa ating pamilya ay higit kay Kristo, at nag-compromise po tayo dahil ayaw natin na masira ating pamilya, mga kapatid, ang Panginoon po ang siyang mag-aayos niyan, ano? Kaya unahin po natin ang Panginoon na kung saan siya po ang naglalagay ng kaayusan sa ating pamilya.
Bagamat nangyayari po mga kapatid na mayroon pong pag-uusig kahit sa ating mga pamilya, ay bagamat nangyayari ito, ang sabi po ng Panginoon ay if those things are greater, yung ating pagmamahal greater sa mga bagay na ito, ang ating hindi po tayo angay o hindi tayo worthy to be in relationship with Christ. Kaya sabi po rito, and sadder yet, even after our brethren are plainly shown that the 144,000 are only the first fruit. Kasi ang sabi po nila mga kapatid, itong 144,000 at sa great multitude are just the same. Pero mga kapatid, atin pong napag-aralan sa serye natin na itong dalawang grupo ng taong ito, ang 144,000 at sa great multitude, actually are not the same group. The first one is actually from the church, and the second is from the world. Once the church will be purified, then they are the one that will gather the second fruit, as what has been taught in the Bible. Yan po ang tinuturo sa Biblia. Hindi po yan turo ng sinuman or anong grupo, kundi ang Biblia nagtuturo mga kapatid na itong 144,000 are numbered while the great multitude is unnumbered. Ibig sabihin, dalawang grupo po yan. Kaya sabi po rito na yung second fruit are still to be gathered in. They refuse to be convinced. Marami po yan sa ating mga Seventh-day Adventist members na they are actually refusing to listen to this message. Obstinately following on the fatal steps which from the very beginning have led into the ditch every leadership at the revelation of the new message. Ito po yung ating napag-iwanan nung last Tuesday. Ano po? Na yan po ang dahilan kung bakit marami po na mga iglesia na nananatili sa kanilang kalagayan. Katulad po ng Lutheran. Ang Lutheran po ay nanggaling pa kay Martin Luther. Pero nananatili po sila doon. Kung ano pong katotohanan na kanilang tinanggap ay doon na lang sila. Katulad po ng sa panahon ni Alexander Campbell, yung mga Protestants na kung saan ay katulad ng Baptist, ito po ay actually mensahe na tinatanggap din po natin. Ang baptism is actually one of the truth that is in the Seventh-day Adventist. So all the grains that had been actually given by God as food, yan po ay mapag-aralan natin sa Ezekiel chapter 4, na there are 6 grains na kung saan ay ang 6, mga kapatid, ay kulang. Ano? Kaya mayroon pong tinatawag na 7th, but it is not a grain. It is actually a pure message that God has sent to His people. Na ang lahat ng katotohanan ay maging maliwanag po sa kanyang bayan in these last days. Kaya failing as a natural sequence to grasp the fact that the angel said, "Thou must prophesy again." Ito na po yung pagpasok ng ating iglesia ng Seventh-day Adventist, na kung saan ay prophesy again before many peoples and nations and tongues and kings. Ang tanong dito mga kapatid, bakit many? Hindi ba pwedeng every nation? Ibig sabihin mga kapatid, ang purpose ayon sa propesiya, sa pananaw na makahula, ang ating iglesia ay intended for what? For many nations, many tongues, and peoples, but not to every nations. Why? Because there is still a prophecy that should be fulfilled. Bakit mga kapatid? Dahil sabi nga po rito, but not before all
they blindly insist that they are commissioned and ready to prophesy before all. Na sinasabi nila ng ating iglesia, mga kapatid, na ito na ang magtatapos ng gawain. Pero mga kapatid, no. Because it was actually mentioned in the prophecy that they must prophesy before many peoples, nations and tongues, not to all nations. Okay? That is to finish the work in all the world. So hindi po matatapos. Kaya nga po hanggang ngayon ay hindi pa po tapos yung gawain. Ano po? Bakit kaya? Dahil ito po ay nangyayari na mayroon pa pong tinatawag Laodicean condition. Ano pong ibig sabihin ng Laodicean condition? Ay sinasabi po rito, mga kapatid, and this, despite here, deplorable condition or Laodicean condition, the trumpet symbolize has now brought us up to the time of the gathering of the first fruit. Kaya itong pag-sound po ng trompeta sa ika-6, alam natin mga kapatid na yung unang mensahe ng 4 na anghel na yon na kinalagan sa Euphrates River. Ang unang mensahe ay an hour. At ano po yung an hour na yan? Hour of judgment. Pumasok na po yung mensahe ng paghukom. Ngunit ang pangalawa, mga kapatid, ay a day. Ano po yung a day na yan? Okay, a day is actually day of vengeance. Kaya dapat maunawaan po natin yung Malakay chapter 4, verse 5 and 6. Na sinasabi po doon na before the great and dreadful day of the Lord, He will send who? Elijah. That's why that is actually the prediction of Ellen G. White. Sa Testimonies to Ministers, page 475. Ano pong sabi ni Ellen G. White? Somebody is to come in the power and spirit of Elijah. And when he comes, ibig sabihin mga kapatid, it's a male. Dahil kung sinabi po na she, then ibig sabihin yan ay si Ellen G. White yun. Pero mga kapatid, yun po yung pag-explain po doon. Sa TM 475, in-explain po yan ng doon sa Ellen G. White's group of people that they are studying the writings of Ellen G. White, na kung saan ay ang sinabi po nila doon sa appendix ay Ellen G. White is referring to herself. Pero mga kapatid, klaro na sinabi po ni Ellen G. White na somebody is to come. Pag sinabi niyang somebody, ay hindi po siya yun. Ano? And then sinabi niya rin po, and when he, ibig sabihin it's a male. Kaya lalaki po ang Elijah na sinabi po dyan, somebody is to come in the power and spirit of Elijah. Hindi po siya yung ancient Elijah, kundi yan po ay antitypical Elijah na katulad po kay John, di po ba? Si John po ay tinaguriang the fulfillment of Elijah. But it was in the New Testament. Okay? It was in the time of the first coming of Jesus Christ. Now we are talking about the second coming of Christ, who will prepare the way of the Lord. Then there must be an Elijah that will come to prepare God's people. Kaya itong day, a day in verse 15 of Revelation 9. Kasi 4 po dyan ang binanggit. An hour, a day, a month, and a year. So these are 4 messages that will get ready God's people so that the 200 million people or horsemen
will be fulfilled. Now will be gathered. Kaya maliban itong apat na ito mapakinggan at maihayag sa bayan ng Diyos, hindi po tayo darating doon sa fulfillment ng 200 million. So there are prior messages that will prepare God's people in the last days. Kaya ito po ay ating inuusisa na dumating pala kaya ang chapter 10 ay nagsasalarawan ng pagdating ng mensaheng apat na ito. Na apat ang mensahe. Kaya sabi po rito, first fruit predicates second fruits. For it is necessarily true that there can be no first where there is no second. Kasi hindi mo matatawag na first po, kung walang second. Ay dapat the only, dapat sinabi niya lang, the only people, the only group of people, 144,000. So ibig sabihin na we can say that it is the only one. But we are talking about the first fruit that was mentioned. So kung sinabing first fruit, therefore there is a second. Kaya yung great multitude actually is the second fruit. But it will be in the prior fulfillment of verse 16 of Revelation chapter 9 na mayroon po munang 200 million. Yung 200 million mga kapatid, yan po yung gospel workers that will actually a power na will finish the work of the gospel. Kaya nga po sabi rito, wherefore just as there is a prophetic commission for the ingathering of the first fruit from many nations, kasi ang purpose po ng Seventh-day Adventists is to gather, the first fruit, which will be preached actually to many nations. But, mga kapatid, sabi rito, so there must be one for the ingathering of the second fruits from all nations. So there will be actually all nations that are to be worked for. There being, moreover, an important event and a message at the commencement of the ingathering of the first fruit from many nations since 1844. Ang tagal na po. Mula nung 1844, that was actually the purpose. That's why December of that year, Ellen G. White has been shown the what? The first vision, the 144,000. Yun po pala ang purpose, mga kapatid, na mag-gather muna yung first fruit, the 144,000, and then it will actually swell into a loud cry, and then will gather the great multitude of all nations. This logic leads us to Isaiah's prophecy. Ayan. So ito po mga kapatid yung mag-guide sa atin para maunawaan din po natin yung Isaiah, prophecy ni Isaiah. Ano pong binanggit sa Isaiah? Isaiah 66, verse 16. Sabi rito, for by fire and by his sword will the Lord plead with all flesh. Ang tanong, is this the second coming of Christ? Kasi sa verse 15, sinabi po dyan mga kapatid na He will come. Na there is a coming. Ang coming na yan mga kapatid ay to plead with all flesh, and the slain of the Lord shall be many. Ibig sabihin maraming mamatay in this pleading. Ibig sabihin ito po yung pag-purify ng iglesia. Okay? Dahil hindi po lahat mamamatay, kundi many of the people will die, those who have no seal. Wala po silang silyo. Okay? Kaya sabi po rito, and I will send those that escape of them unto the nations. Ang tanong dito mga kapatid, bakit may escape? Dahil mayroon pong mga tao na hindi mamatay. Ang hindi mamatay doon mga kapatid, yung may silyo. Those who are been sealed
by the truth, I will escape and will be sent to many nations that have not heard my fame, neither have seen my glory, and they shall declare my glory among the Gentiles. So therefore, this is not the second coming of Christ. Na sinasabi po ng ating iglesia, ng karamihan po ng mga pastor, na ang Isaiah chapter 66, verse 15, 16, 17, 18, 19, sabi nila, ito po ay second coming. But mga kapatid, atin pong sinasabi sa pamagitan po ng prophetic insight na kung ito po ay second coming of Christ, will there be Gentiles na kung saan ay mabubuhay pa dahil sabi rito, itong nag-escape sa slain of the Lord will be sent to the nations and will actually declare the glory of Christ. Ito na po yung establishment of the kingdom of glory. Fulfillment of Revelation chapter 18, 1 to 4. Ano pong sinabi doon? Na the earth will be what? Enlightened with God's glory. Dahil sa mighty angel. Yung mighty angel na ito mga kapatid, it's actually the message of the fourth angel na will swell into a loud cry, and then it will actually gather the great multitude. Kaya sabi po rito, na in verse 19, shows that the slaying in verse 16 reflects the separation of the first fruit in the church. Kaya yung Laodicean condition of the church, mga kapatid, kaya mayroon pong tinatawag na spew thee out of my mouth. If you will not buy the gold tried in the fire and the eye salves that will open your eyes. Kaya ang ating faith at pagsubukan, ang ating pagmamahal, pagsubukan, at ang ating mata na hindi po nakakita ay bubuksan sa pamagitan po ng eye salves. Ano po yung eye salves na yon? Yun po yung gamot sa mata na makakita tayo. And that is the spirit of prophecy. Because we need to see the future. That is the prophetic insight. Yung pananaw spiritual, na pananaw na makahula na atin pong manawaan ang mga propesiya na naitala sa banal na kasulatan. Kaya yung 16 mga kapatid ng Isaiah chapter 66 ay purification of the church or separation. Separation of the wheat and the tares. Sa Matthew 13. Di po ba? Na kung saan ay those tares will be taken out. Yan din pong sinabi sa Luke 17 na one will be taken and the other left. Yung left doon mga kapatid, yan po yung remnant. Pero yung taken na yon, hindi po yan rapture. Kasi sa karamihan po ng mga protestante, when they say taken, it will be what? Rapture daw. Na kukunin lang para ma-save doon sa day of tribulation. The great tribulation na sabi nila ay meron 7 years na tribulation na sinasabi sa hula. Pero mali po yan. Dahil ang tribulation, mga kapatid, para po yun sa masasama during the time of the harvest. Na kung saan God will harvest during the time of the kingdom, that is actually the purification of the world. Kasi tapos na yung purification for the church. Yung unang purification, mga kapatid, na mangyari, ang paglilinis, ay sa iglesia. The church will be purified.
once the church will be purified, then the earth will also be purified. Yan po yung paglilinis din sa sanglibutan. Paglilinis at saka harvest ay the same. Ang harvest na tinatawag, mga kapatid, ay yan din po yung judgment. Paglilinis. Kaya ang judgment mauna muna sa church. Pagkatapos, yan pong sinabi ni Peter, di po ba? Sa 1 Peter chapter 4 verse 17. Ano pong sabi? That the judgment will start in the house of God. And when it began with us, how much more will happen to the world? Gaano kaya mangyari doon sa sanglibutan din? Yun po, mga kapatid. Sabi rito, indeed, where the church not the sin of the slaying, then those who escape from it, God could not send to the nation of the Gentiles, for they themselves would be hidden instead of Christian. And he would then be sending hidden unto hidden. Yan po yung talagang napakaklaro po ito, mga kapatid, na yung sa 16 ay purification po yun. Kaya mayroon pong naka-escape at isend po on all nation. Yan po yung verse 19 ng Isaiah 66. And then 20, sinabi po, saan i-gather? Sa clean vessel. Mayroon pong sisidlan. Yan po yung kingdom. The establishment of the kingdom of glory, na sila po ay hindi na rin mamamatay. Because the 200 million will be disclosed as well. Okay? Sabi rito, and as the escaped are to go to the Gentiles to proclaim his fame, to them the slaughter evidently takes place before the close of probation, and thus not harm those who at the time know not his fame. Kaya yung mauna talaga na malinisan ay ang bayan ng Diyos para makaproclaim po sila ng mensahe na kung saan ay sa mga taong hindi pa nakakilala sa Kanya. Dahil marami pa pong Gentile nation na they are focusing on their beliefs. At hindi mo basta-basta mapasok po yan. Katulad po ng mga Buddhist dito sa Thailand, ay hindi mo po sila mapasok. Bakit? Maganda rin po ang kanilang presentasyon. Kaya kunti lang na mga Thai people believe in the Seventh-day Adventist message. Marami po yan. Mababait na mga tao. Mabubuti kumpara natin sa ilan na mga Kristiyano. Dahil may mga Kristiyano, mga kapatid, na evil. Bagamat ginagamit nilang pangalan ni Kristo, pero mangungurakot, ay masama. They are covering up their shame. Yan po yung sa prophecy sa Isaiah chapter 4, na yung 7 women ay they take hold of one man, but they don't want to eat the bread, and they don't want the clothes. Yan po yung kalagayan ng sanglibutan, mga kapatid. Sabi rito na yung 144,000, only the escaped ones will bring all the brethren for an offering and to the Lord out of all nations upon the horses, and in chariot, and in litters, and upon mules, and upon swift beasts, to my holy mountain Jerusalem. Ano pong gawin? They will be delivered. Kaya itong 144,000 ay magdadala po siya ng maliligtas. Ibig sabihin na yung 144,000, siya po yung mag-gather ng great multitude. Pero the first call pa lang ng great multitude, mga kapatid, ang mag-response kagad, 200 million. Kaya itong 200 million, mga kapatid, will gather the tail. Kaya yung horse na yon, kaya sabi sa hula, mga kapatid, ang kapangyarihan ng horse
ay nasa kanyang bibig at sa kanyang buntot. Ano po yung bibig niya? Nagsasalita ng mensahe. Fire, smoke, and brimstone. Ano po yon? Power ng Holy Spirit, Spirit of Truth, power of Christ, crucifixion, and the judgment. Yan po yung kapangyarihan ng Diyos. Nang sino mang makarinig niyan ay mabuhay. Ibig sabihin, tatanggap ng mensahe at hindi na siya mamamatay. Kaya yung tail mga kapatid niya, yun po yung tinatawag nating followers. They follow. Kaya ang kapangyarihan po ng horses during the time, yung 200 million horses, ay nasa kanyang tail. Mayroon po siyang followers, converted. Kaya yung kapangyarihan doon mga kapatid, hindi na sila mamamatay because they are the second fruit of the living. Dahil yan po mga kapatid, yung tinatawag nating judgment for the living. Na ang unang bunga ay 144,000 and the second fruit is the great multitude. Wow! Napakaganda ng mensahe mga kapatid. Na kung saan ay hindi lang pala 144,000 ang maliligtas. Kaya ang priority ngayon ng Panginoon ang kanyang iglesia. Kaya itong mensaheng ito ay para sa Seventh-day Adventist. Hindi para sa labas. Okay? Yan po yung tunay dito. Kaya chapter 11 na po tayo. Malapit na po tayo matapos dito sa ating sixth trumpet na pinag-aralan. And there was given me a reed like unto a rod. Ayan. Ang rod po mga kapatid may significant ano. Ay ito po yung mag-measure. Gaano kalawak, gaano karami. Kaya sabi rito, and the angel stood saying, rise and measure the temple of God and the altar and them that worship therein. Wow. Ano kaya ito? Literal kaya ito na temple? Literal kaya ito na altar? At yung nag-worship dito, atin po malalaman sa mandali mga kapatid. Though the last verse 11 of Revelation 10 brings us to the rise of the denomination or Seventh-day Adventist and to the commission to go to many nations, it does not disclose the message which the denomination was to proclaim. Di po ba? Wala po siyang sinabi na magtatapos po siya ng gawain. Ano? So the 11th chapter, being a continuation of the 10th, must disclose it. Kaya dito po pinapahayag ang mensahe para sa pagtatapos ng gawain. Okay? During the period of sixth trumpet, there is no literal temple. Okay? Yan pong dapat pauna natin. Kaya ang measuring rod dito mga kapatid, na i-measure yung temple, hindi po siya literal na templo. Kundi, ano po ito? Okay. Yan po yung ating tuklasin dito sa ating prophetic insight dahil may pananaw po spiritual na binigay po sa atin bilang iglesia. Thus, the measuring of Revelation chapter 11 verse 1 can refer only to a spiritual temple made up of lively stones. Wow! Dito na po mga kapatid, lumalabas na maging klaro na ang measurement po dito na binabanggit ay spiritually understood. Na ito po ay magme-measure ng spiritual temple which are actually people who believe. Okay? The saints, the living stone. Okay? As described in Ephesians chapter 2 verse 20 and 22, or to a figure of the heavenly temple. In either case, the clause measured them that worship therein must figuratively mean to number them for worshipers and not measured but numbered. In view of this fact, we are compelled to conclude
unless otherwise shown that the temple, the altar, and the worshipers must each be figurative or a class of believers. So hindi po siya literal na altar. Hindi rin po siya literal na temple, kundi ito po ay symbolical of the people of God. So, and all three must be measured or numbered after the disappointment in 1844 during the time of the Seventh-day Adventist movement. Okay. So ito po yung pagsukat ay number of people from 1844. Okay? And to the end. Okay. So ito po yung temple. Considering that therein are good and bad members, then very obviously this measuring or numbering the worshiper is nothing more or less than a work of investigating and judging their fidelity to the truth. So ibig sabihin lamang ito mga kapatid, ito po pala ay judgment, because if you are measuring, then you are setting the judgment na kung saan ay sino kaya dito ang matuwid. Pagpipili. Hence, it is the work of retaining in the books only the names of those who have endured to the end and measured up to the standard of the judgment. The character of Christ, incontrovertibly, therefore, the measuring or numbering figures for the work of an investigative judgment. Yan po mga kapatid. So ito po ay investigative judgment. At alam natin na ang investigative judgment mga kapatid will go through into two phases. Okay? Investigative judgment for the dead and investigative judgment for the living. Now, so itong doctrine of investigative judgment along with the doctrine of gathering and numbering of the 144,000 comprises the present truth committed to the Seventh-day Adventist denomination in 1844. And these two great truths, after the additional message of today, early writings, the Seventh-day Adventist denomination was to proclaim before many peoples and nations and tongues and kings. So yan po yung gawain ng ating church. Considering that therein, ito na nga po mga kapatid, na kung saan ay ang investigative judgment ay ito po ay pagpili ng tunay na sasama doon sa mga taong liligtas ng Panginoon. The most important part of this work, however, is not the numbering but separating. So kaya itong the setting of the judicial tribunal to gather, parabolically speaking, the good into vessel. Ito na po yung sinasabi natin na harvest. Kaya yung harvest at saka judgment are the same, pointing to the same point. Okay, now dito po tayo sa patuloy na kung saan ay itong pag-gather ng temple and then altar. Ito po yung inanimate. Inanimate objects must characterize two classes of inanimate saints. The two classes of dead saints. Okay. So dahil temple po siya. Okay? At altar. So walang buhay. So ibig sabihin, ito ay nagre-representa ng mga patay na banal. Okay? Dahil inanimate po siya, ibig sabihin walang buhay. So ibig sabihin ay representing the dead saints. Kaya itong dead saints mga kapatid ay hatulan, measure, sukatin, gaano karami yan. So an altar moreover obviously cannot be installed in a temple before the temple is built. So bago pa man yung altar, ay may temple muna. So nauna po yung temple sa altar. Ibig sabihin, ang temple ay naunang namatay sila. Pero itong altar ay previously died. Okay? So yan po yung pagkaunawa natin dito. Sa prophetic insight
sa pag-unawa po sa propesya na hindi maari na literal po ito na temple, na i-measure mo po yung temple na literal, kundi ito po ay measuring or investigation of the dead, na naunang mga namatay, yan po yung temple. Ang altar ay previous na naman namatay. Sabi nga po rito, and furthermore, in size, it is comparatively much smaller than a temple. Naturally then, it must symbolize a class of saints which not only comes after those who have characterized by the temple, but which also is proportionately much smaller. Kaya yung altar, mga kapatid, mas maliit yan. Okay? Ang temple malaki. So, ibig sabihin, mas maraming mga namatay ang isusukat, i-investigate. Kaya ito po, mga kapatid, na bumubuo sa maliligtas. Okay? So, itong mga representation of a temple and an altar is actually a representation of those people who will be investigated. Okay? Kaya sabi po rito, thus, the temple, the first and the largest object, must represent the first and largest body of righteous dead, those from Adam's time to the beginning of the 1844. Ayan po. So, klaro mga kapatid, na yung temple is actually measuring of the people who have died from Adam up to the time of 1844. That is the investigative judgment for the dead. Pero mayroon pa pong altar. Okay? Yung altar po, mga kapatid, while the altar, a special and smaller object, must represent a special and smaller body of righteous dead, the righteous who died from 1844 on, and who are to come up in a special resurrection of Daniel chapter 12, verse 2. Okay? Yan po yung tinatala o nakatala po sa early writings din, 285, na mayroon pong special resurrection. Kasama na si Ellen G. White doon. Mga pioneers. Sila po yung altar na sinasabi po rito. Na bagamat namatay sila, sila po ay special people. Bakit? Mayroon po silang knowledge about the 144,000. Kaya sila po yung taong with the 144,000. Kasama sila pero hindi kabilang. Tandaan natin na yung first vision na Ellen G. White nangyari kailan? 1844, December. Okay? Pinakita yun kay Ellen G. White na mayroong 144,000 na they believe that they will be among. They strive among. Pero namatay sila. So ang sabi ng Panginoon, nung pinakita ng Panginoon kay Ellen G. White, yung special place doon sa langit, sabi ni Ellen G. White, I want to stay here. Gusto niyang mananatili doon. Pero anong sabi ng anghel sa kanya? No. Go back to earth. Dahil mayroon ka pang gawain. If you are faithful, you will be with the 144,000. Yun po yung special na kung saan ay pinagkaloob sa mga unang mga Adventista. Kaya kung may namatay po tayo ng mga kapatiran na nanampalataya sa mensahe ng third angel's message, then they will be what? They will be resting in their graves until the kingdom. When the kingdom comes, they will be resurrected. Yan po yung sinabi ni Ellen G. White sa kanyang testimony for the church, volume 7, page 17, paragraph 4. Now, many will rest on the graves, but when the kingdom comes, they will rise to take the work once more. Yan po yung pag-swell into a loud cry na they will be with the 144,000 to proclaim the message. Kaya yung po mga kapatid, ang makapangyarihan na mensahe ng Panginoon in a prophetic insight na
pinagkaloob sa atin. Those who worship therein. Sino naman ito? Kasi mayroon pang i-measure. Being the living saints who are to be measured, they can only be the 144,000. Those whom the denomination was since 1844 to gather in for translation. Ibig sabihin, itong nag-worship, buhay. Okay? Kasi you cannot worship if you are dead. Kaya yung measuring rod na yon ay mag-measure sa mga dead and the living. Pero itong mga dead ay nasa dalawang phase, temple at saka altar. Yung temple representing the dead from Adam to 1844. And the altar representing the saints from 1844 up to the time of the kingdom, na kung saan ay they will be gathered, they will be resurrected. Ano? Yan po mga kapatid yung sinasabi po rito, na kung saan ay napakaganda. But while live out the court, why not measure it also? For since it is a part of the building, it too must be symbolical of saints. Alam natin mga kapatid na yung templo, ano? Mayroon pa pong courtyard yan. Ano? Eh bakit mga kapatid ang minisure lang ay yung temple at yung altar at saka yung kanyang nag-worship? How about the courtyard? Okay. The courtyard mga kapatid, unnumbered na po yun. Ano? Kaya yun ang symbolical of the great multitude that will be gathered. Kaya saklaw po na lahat. Kaya sabi po rito, obviously because it represents the great multitude which no man could number, of all nations and kindreds and people and tongue. Revelation chapter 7 verse 9. The last who come from among the Gentiles. Ayan. So, pagkatapos na ma-measure po, ma-investigate yung dead from Adam up to 1844 and from 1844 up to the kingdom, yung mga namatay po dyan mga kapatid ay investigated na-measure na siya. Ngayon, itong i-measure din yung mga nag-worship. Ang mga nag-worship dyan ay yung mga living. Kaya ang pinakita po kay John na nag-worship doon sa langit, ang 144,000. Ha? Kaya may interpretation po yung iba, nandun na sila sa langit. Mga kapatid, mali po yan. Dahil they are actually on earth because they are worshiping the heavenly King. And their King is to come. They are waiting for the King. Kaya they are worshiping because they are a part of God's people to be measured. Na sila po yung i-measure, investigated. Mayroon pa pong investigation. Ito po yung tinatawag investigative judgment for the living. Kaya ang mensahe ng fourth angel, mga kapatid, is an investigation for the living. Kasi bilang mga Seventh-day Adventists, we only actually study or focus our doctrine on the investigative judgment for the dead. Pero hindi natin napansin, mga kapatid, na mayroon pa palang investigative judgment for the living. So, next week mga kapatid, dagdagan po natin yan. No? Dahil kulang na po tayo sa panahon at ayaw kong magsobra tayo sa isang oras. At marami pa pong mga katotohanan po dito natin mapag-aralan. A part of the events prior to the sounding of the seventh trumpet. Okay? Dahil bukas po ay preparation day, so kailangan din po natin maganda. Kaya nga po bukas ay wala po tayong pag-aaral. 3 times a week lang po tayo.
Kahapon po ay medyo sumama po ang pakiramdam natin kaya na-postpone po ngayon. Pasalamat tayo sa Panginoon na binigyan tayo ng mabuting kalusugan. Kahapon po talaga ay medyo sumama po yung pakiramdam natin at na-postpone po natin. Nag-announce na ako nung umaga pero nagkaroon ako ng medyo sumakit yung ulo at kailangan natin ng pahinga. Kaya nagpahinga po tayo kahapon. At ngayon po ay Thursday at bukas po ay preparation day. So we cannot have our study for tomorrow. We will prepare for the Sabbath and prepare for the presentation because tomorrow evening I will also be speaking. Okay? Para po sa ating Sabbath worship evening na magkaroon po tayo ng special na mensahe para po bukas ng gabi. Okay? So maraming salamat po, Brother Marshall. God bless po sa pagpatuloy na pagsama po sa ating study today. At sa ating pong mga kaibigan, mga kapatid, mga Seventh-day Adventists who are following us on Facebook and also in YouTube, we're happy to have you. Just continue on watching, and if you have any question, you can just ask or you can reflect on what we have learned today. At kung may mga tanong po ay maaari lamang na isulat po yan para ma-explain po natin at malinawan po tayo sa mga bagay na spiritual. Ako po ay instrumento lamang po rito na maihayag po ang katotohanan at ang Diyos nawa ang magbiyaya po sa atin ng karunungan at pagkaunawa po sa ating mga mensahe. Any reaction, Brother Marshall? God bless. Maraming salamat po, Pastor. Nasasayahan akong nagsasalita sa anak ko kasi nandito yung anak ko. Yung mga topic mo kasi parang lalong lumalakas yung yung katotohanan na napapansin ko dito sa mga presentation mo, Pastor. Amen, amen. Kaya pasalamat po tayo sa Panginoon. Ano po? yung pong sixth trumpet, may ano po ba, Pastor, na yung timeline niya ay parang yung sa Seventh-day Adventist, parang parang nandito pala tayo sa sixth trumpet. Parang hindi natin alam kung mag-umpisa na yung seventh trumpet po, Pastor. Kaya nga po ating pag-aralan po yung sixth trumpet. Actually, ito po ay napaloob sa ating kasaysayan mula 1844 up to our time. At pagkaroon po ng sealing, okay? Masilyoan po yung bayan ng Diyos, yun na po yung 144,000. Sila po actually yung mag-fulfill ng lahat ng mga prophecy in all times na inihayag po ng Panginoon para sa Israel of old. Yan po ang mabasa natin sa Testimonies, sa Prophets and Kings, page 713. Ano pong sabi doon? That all the prophecies will be fulfilled in the Israel of today. Ibig sabihin, lahat po ng mga propesya na hindi po natupad sa Israel ay matutupad sa bayan niya in these last days. Kaya next week ay atin po mapag-aralan yung events prior to seven trumpet. Para makita natin gaano kalapit na ba yung pagtunog ng seven trumpet. Ito na yung pangatlo na woe. Kasi ang pangalawang woe, ibig sabihin ng woe ay kapighatian. Okay? Mga kagilagilalas na mga pangyayari. Mangyayari dito sa sixth trumpet. Kaya mayroong mensahe. Pag may mensahe, mga kapatid, may great and dreadful day of the Lord. Anong great? Great day of gathering of His people. Great para sa mga handa, dreadful para sa mga mamamatay during Ezekiel 9. Yan po yung warning na ang hindi tumanggap ng silyo ay mamamatay. Kung ikaw ay Adventista, then you need to listen to the Word of God because there is a warning for you na kung hindi tayo ma-purify,
then we will be included in Ezekiel 9. Okay? Maraming salamat po, Pastor. Ay talagang ano ay kahit anong unahin ko sa mga presentation mo nung ah, ano pa yung matagal na presentation mo ano ay o ganito hindi ko alam kung unahin kasi kung ano man ang opinion ko at pakinggan ko ay minsahe-minsahe talaga sa akin eh. Parang gusto Amen. ko bumalik pumunta sa Nueva Era para mag-revival and reformation at saka magbigay din ng mga ganitong katotohanan po, Pastor. Thank you. Amen, amen. So panalangin po natin na Brother Marshall at patuloy lang po tayo na magpupunyagi dahil hindi po natin kaya yan. Ipagkaloob natin sa Panginoon. Panginoon, tulungan niyo po ako para ako ay magtagumpay. Dahil ang tagumpay ay nasa Panginoon lamang at wala sa atin. Okay, tayo po ay maniklood sa ating pananalangin. Sa inyo dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka sa mga oras na ito, Panginoon. Lubos ang aming papasalamat dahil sa mensahe po na aming narinig. At nandito po ang inyong anak, Brother Marshall, at ang kanyang anak din na nakikinig. Patuloy nawa na kayo po ang siyang mamayani sa buhay namin. Alam namin, Panginoon, na mayroon po kaming mga kasaysayan sa aming buhay na hindi maganda. Katulad po kay Brother Marshall, alam po ninyo ang kanyang buhay. Kaya nga po tulungan nawa na siya po ay magtagumpay sa kanyang buhay kasama ng kanyang pamilya upang matipon po sila, Panginoon, na maging kabahagi po sa mga maliligtas sa huling mga araw na ito. Amin din pong dinadalangin ang aming mga kaibigan, mga kapatid na sumusubaybay po sa programang ito sa Facebook at sa YouTube na sila po ay nakikinig. And they are following this program, Panginoon. Nawa ang biyaya ninyo, the salvation, the truth that will set us free, will have the assurance that we can be a part of those people who will be translated. Maraming salamat, Panginoon, at amin pong sinasampalatayanan na mangyari pong inyong kalooban sa aming mabuhay at pagpalain po nawa ang bawat isa sa amin sa mga oras na ito. Ito po ay aming dalangin dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable unto thine sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. Amen po. God bless. Good health, Pastor. Okay, maraming salamat. Okay. Ipakita ka man ay